Kunin mo na lahat ng pera ko. Huwag mo lang akong saktan. Wala ka nang magagawa. Akin ka. Sino kang pumulupot sa likod ko? Bumaba ka dyan. Hanggat di mo bibitawan ang amo ko! Lalabas ang dinamulok ko! Ayan! Natumba na siya, madam! Salamat, Pepita. Salamat. Super Pipita, ang balikbayan na OFW, survivor mula Iraq, palaban sa hirap at nakahandang magsakripisyo sa ikabubuti ng karamihan, kabilang sa mga naturingang bagong bayani ng bansa. Super Pipita, isang dula na kung saan inyong mapapakinggan ang iba't ibang pakikipagsapalaran ng isang OFW. Super Pipita, mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, ihahandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, ang isang linggong kwento natin na pinamagatang Ikaw na ang Ako. Dito sa ating dula, Super Pipita. Anong tinatayo-tayo mo dyan na, Pipita? Pwede ba? Huwag mo akong harangan, ha? Huwag mo harangan ang daanan ko. Paano ako makakapasok? Gusto mo bang itulak kita hanggang madapa ka, ha? Sir, pumasok na po kayo para maisara ko na itong pinto. Ang aga-aga. Lasing ka na? Hindi ako lasing. Nakainom lang ako, Carolina. Tignan mo naman. Alam ko ang pangalan mo. Maaalala ko pa. Napakasama mo naman kung nakalimutan mo ang aking pangalan. Baka nakalimutan mo na ako ang asawa mo. Pwede ba naman yan asawa kita? Nakalimutan ko yung bag ko sa kwarto ko, Pipita. Pakikuha nga. At pati na rin yung laptop ko. Nandun yung mga files ko. Gagamitin ko yun mamaya sa meeting. Opo, ma'am. Ano ba ang nangyari, Esteban? Pinagalitan mo si Pipita. Ito kasing si Sulpicio. Nagdebate kami tungkol sa mga kandidato na tatakbo bilang presidente doon sa Amerika. Kami pa talagang magkumpare ang nagdebate. Ano na naman ang pinagdebatehan ninyong dalawa? Pinipilit sa akin kung sino ang iboto ko na presidente. Ayaw ko nga. Alam mo kung hindi lang ako nakapagtimpe, baka kung ano na ang nagawa ko sa kanya. Hanggang mawalan ng malay yon. Ay, kayo talagang magkumpare. Kahit kailan. Ano naman ang pakialam nyo sa eleksyon sa Amerika? Hindi naman kayo boboto doon? Alam mo, Carolina, kung hindi ka sana kontrabida sa buhay ko, nasa Amerika na sana ako at Steve na sana ang pangalan ko ngayon. Naalala mo na naman ang bagay na yan.
Diyan ka na nga. At huwag mo akong istorbohin, Esteban. Malilate na ako. Marami akong gagawin sa opisina. Hindi mo naman ako matutulungan. Pipita! Ang tagal mo naman! Andyan na po, madam! Hinanap ko po kasi itong laptop niyo. Nasa ilalim pala ng unan. Tignan mo tong katulong na to, Anong oras na hindi pa nakaligpit sa kwarto natin? Kaya dito na nga lang ako sa sala matulog. Hello! Ano ka ba, Owel? Hihingi ka na naman ba ng pera? Ay, nakatapos ka na sana ng iyong pag-aaral kung hindi ka lakwatsero. Wala ka lang ginawa. Wala kayong pinag-iba ng ama mo. Ay, Nelma, ikaw pala. Ay, pasensya ka na. Marami kasi akong iniisip. Kaya hindi ko napapansin kung sino ang tumatawag sa akin. Hindi naman sa ganoon. Pasensya ka na talaga. Sige, sa ibang araw na lang. Oo. Kakain tayo sa restaurant. Nasan ka ba ngayon? Sige. Mabuti natin pagpatuloy mo ang pag-aaral mo dito sa probinsya. Sige. Bye. Ay, mabuti pa si Nelma. 1 taon na lang at gagraduate na siya. Ay, nakakainggit naman. Si Owel kasi, wala nang ginawa. Tamad mag-aral. Nakahiga dito kanina sa sofa si Sir Esteban. Baka pumasok na siya sa kwarto nila. Hindi ko lang napansin. Mabuti na lang nakalinis na ako sa kwarto nilang mag-asawa. O kung hindi, makakarinig na naman ako ng hindi maganda. Katakot-takot magsalita si Sir. Daig pa niya ang si Madam. Kung magalit yun, lalo na kapag lasing. Pero kapag hindi lasing, ang bait-bait naman siya. Anong masasabi mo, Pipita? Gwapo ba ako? Bagay ba sa akin itong damit ko? Sir, alam nyo, kahit anong isuot nyo, gwapo pa rin kayo. Binobola mo naman ako, Pipita. Paano naman kung ang suot ko ay uniforme ng isang bumbero o kaya uniforme ng empleyado sa punerarya? Kayo naman, sir. Ang ibig kong sabihin, yung pangpurmang kasuotan ang bagay nyo. Siya nga pala, lalabas ako. At hindi ko alam kung anong oras ako uuwi. Bahala ka nang magdahilan kay ma'am mo kung sakaling tatawag siya sa'yo. Okay? At tanungin ako, ha? Ano? Sige po. Sige po, sir. Alis na ako. Anong ulam, Ate Pipita? Hindi ako nakakain kanina nung tumawag yung isa kong kaibigan. Umuwi ako agad kasi hindi ko kursunado yung babaeng pinakilala niya sa akin. Ay, hindi ako nagluto ng ulam kasi po wala namang kumakain ng kanin sa umaga, sir. Anong gusto niyong ulam at magluto na lang po ako?
Ikaw na ang bahala. Basta yung masarap. Sige, sir. O, sige. Well, Matutulog lang ako sandali, ha? Pagkagising ko, gusto ko may naluto na, ha? Siya nga pala, bilhan mo na ako ng mainom para makatulog ako kaagad. Bilhan mo na rin pala ako ng pulutan, kahit yung dilata man lang. maraming dilata dyan na stock, sir. Kung ganon, alak na lang ang bilhin mo. Pero mo muna ang ibili mo, ha? Ha? Pababayaran ko na lang kay mami pagdating. Wow! Ang yaman nyo talaga, Tita Carolina. Mamahaling restaurant itong pinagdalhan nyo sa akin. Ay, nakakahiya naman sa iyo kung sa murahing restaurant kita dadalhin. Kung hindi lang sa sipag at tiyaga, hindi ganito ang kaasenso ang buhay namin. Sana doon na lang tayo sa bahay niyo kumain. Miss ko na kasi yung mga luto niyo, tita. Ay, makakapagluto lang ako kapag wala akong pasok. May katulong ako at siya lang ang naiiwan sa bahay namin. Bakit si Tito at si Kuya Owel? Nasaan sila? Hay nako. Pareho silang wala lagi sa bahay. Ang mabuti pa, kumain na lang tayo habang nagkukwentuhan. Ay, si Owel ang problema ko. Sa tagal na niyang nag-aaral, parang abogado o doktor ang kanyang kurso. Napabayaan na niyang kanyang pag-aaral, tita. Talagang ganyan kapag nabarkada. Gustong-gusto ko na siyang makapagtapos sa kanyang pag-aaral. Gaya mo, para may kinabukasan siya. Hayaan niyo, tita. Makakapagtapos din yon pagkalipas ng 10 taon. Ay, biro lang yun, tita. Pinapatawa ko lang kayo. Maaring tama ka, Nelma. Kung hindi ako busy, yayayain kitang maghapunan sa bahay. Sasabihan ko si Owel para hindi siya aalis ng bahay. Kung kailan na nandito ako sa opisina, wala naman si Carolina. Bago daw pananghalian siya umalis. Nang tanungin ko doon sa sekretary niya kung sino ang kasama, ang sabi, mag-isa niya. Baka naman may katagpo. Hindi kaya umuwi na yun sa bahay at doon siya mananghalian? Tawag ako kay Pipita. Kaya lang, baka hindi niya hawak ang kanyang cellphone. Nagre-ring naman. Yan. Mabuti na lang at hawak mo yung cellphone mo, Pipita. Narito ako sa opisina ngayon, kaya lang hindi ko nadatnan si Carolina. Nandyan ba siya? Ay, wala naman po, sir. Si Owen lang po ang nandito. Ano naman ang ginagawa ng kupal na yan dyan? Ay, natutulog, sir. Nagpabili nga siya ng alak, pero hindi naman siya nainom. Ano sabi mo? Alak? Opo, sir. Ano ba naman tong sakit kong to? Tuwing makarinig ako ng alak, hindi ko na maintindihan ang aking sarili. Sir, dito po ba kayo manananghalian? Baka matukso akong iinom. At pangit tignan ang mag-amang nag-iinuman, lalo na kapag nalasing ako. Magagalit ang asawa ko. Hintayin ko na lang si madam mo dito sa opisina para malaman ko na rin kung sinong katagpo niya sa labas. Muntik na akong mahulog dito sa kama. Mabuti na lang at nakakapit ako.
Nakatulog pala ako. Sandali. Hindi naman ako nalasing. Panaginip lang ba yung umiinom daw ako? At may masarap na pulutan? Bulalo daw at lechon. Ay, nasaan na kayang pinabili kong alak at pulutan kay Pipita? Naku, makikita mo, Pipita. Sinabi ko nang gisingin ako. Lagot ka sa akin ngayon, Pipita. Nagsisilos pala si Sir Esteban kay Ma'am Carolina. Medyo may edad na si Ma'am Carolina pero maganda pa rin. Siguro ang ganda-ganda nung kabataan niya. Maputi at chinita ang kanyang mga mata. Pipita, may kasalanan ka sa akin. Ha? Nasaan yung pinabili kong alak at pulutan? Ha? Ay, nilagay ko muna sa rep kasi nung sinilip kita, tulog na tulog ka naman. Sana kumatok ka. Eh, ang lakas-lakas ng hilik mo eh. Ginigising kita pero ayaw mo namang magising. Ang ingay, kaya ayun, nirif ko na yung alak. Himala, ngayon ka lang pumunta dito sa opisina, Esteban. O, kanina ka pa ba? Magdadalawang oras na ako dito. Ang sabi ng sekretary mo, lumabas ka. Sino ang kinatagpo mo? Nagsiselos ka? O, may hangover ka pa ba? Mabait ka naman pag hindi ka nakainom. Nagkita kami ni Nelma. Kumain kami sa labas. Di ba sa Manila nag-aaral yon? Umuwi na siya. Mas gusto niyang mag-aral dito sa probinsya. 1 taon na lang yata mag-graduate na. Bakit pa siya lilipat? Yung anak mo, Esteban. Ilang taon na siyang nag-aaral. Hindi matapos-tapos. Ako na naman bang sisisihin mo? Mag-aalis na nga! Ako na naman ang sinisisi ni Carolina kung bakit hanggang ngayon hindi pa nakapagtapos ng pag-aaral si Owen. Kung hindi ko pa iniwanan yon, baka nag-away lang kami. Ewan ko ba sa batang yon, hindi nag-iisip. Kausapin ko sa pagdating ko sa bahay. May paparating na kotse. Magbabangga na kami. Binusinaan niya ako. Tabi na nga lang. Ay nako. Ko. Loko ka! Muntik mo na akong mabangga. Ako pa ang may kasalanan. Teka. Si Owel yan. Daddy? Owel! Ang bilis mo naman kasing magpatakbo. Munting na tayong magbanggaan. Daddy, huwag mo naman akong sisihin. Kasalanan mo naman talaga. Masyado kang mabilis. Mabuti na lang at hindi ako mabilis. Ay sos, naitabi ko agad ang kotse. Sa susunod, huwag mabilis ang pagpapatakbo mo, ha? Hina-hinay lang para malayo sa disgrasya. O yan, binubusina na tayo ng mga sasakyan. Ano ba to? Nasa tabi naman tayo
Parang kilala ko ang may-ari ng kotse na yan. Yan yung ahente ng iba't ibang kumpanya. At saka, maliit pa lang ako. Alam ko, lumaban na kandidato yan sa politika. Kung hindi ako nagkakamali, Daddy. 7 beses na yung lumaban, pero hindi siya nanalo. Si kaibigang Badong Baljas yan. Air supply ang tawag nila sa kanya. Saan ka pupunta? Diyan lang, Daddy. Ang tagal nyo kasi. Nakarating na sana ako sa aking pupuntahan. Lintik. Ako pa itong may kasalanan. Talagang mahirap intindihin si Owel. Pero saan kaya siya pupunta? Iniwanan na lang ako basta-basta. Ay, bata pa pero mabilis nang makalimot. Makakalimutin siya. Yan ang dahilan ba't kami nagbanggaan. Ay, lintik na bata. Oh, Nelma, napatawag ka. May nakalimutan ka bang sabihin? Bakit si Owel? Hindi pa kami nagkikita. Nandito pa rin ako sa opisina hanggang ngayon. Si Esteban naman, kakaalis lang. Ano? Nadaanan mo sila sa highway? Nagbanggahan ka mo? Anong nangyari sa kanila? Ano? Nakita mo silang nag-uusap? Ay, nako, hindi kita maintindihan. Ang sabi mo, nagbanggaan silang dalawa. Tapos, nag-uusap sila. Ay, baka naman multo na ang nakikita mo, Nelma. Ano ka ba naman, Esteban? Kayo pa talagang mag-ama ang muntik ng magbanggahan. Paano mo nalaman? Nadaanan daw kayo ni Nelma. Sino namang Nelmang yan? Alam ko na. Naalala ko na. Akala ko nag-aaral yon sa Manila. Tignan mo yan. Ulianin ka na talaga. Di ba sinabi ko sa'yo na kumain kami sa isang restaurant? Oo nga pala. Hay nako, napakabilis kasing magmaneho yung anak mo na yon. Kaya pinagsabihan ko siya. Nasaan na siya ngayon? Malay ko. Tingnan mo yung pag-uugali mong yan. Parang wala kang pakialam sa kanya. Mamaya pa ako matutulog, kamuto. Hihintayin ko ang pagdating ng anak nilang binata. Ay, malalim na ang gabi, Pipita. Ano kasi, wala pa yung anak nilang pasaway. Ganyan yata ang mga mayayaman. Mabuti pa yung mayaman, ano? Wala silang problema. Kahit hindi sila magtrabaho. Ay, saan naman sila kukuha ng kakainin nila kung hindi sila magtatrabaho? Kau naman. Ay, siya nga pala. 2 linggo na lang, magpipitas na ako ng gulay. Ang totoo niyan, tawag ng tawag si Mrs. Di Makulangan. Ay, baka naman tumatawag uli sa'yo ngayon. Tingnan mo. Ikaw naman, Pipita, hindi naman Ay, baka si Ul ngayong nagbubusina. Ay, sandali lang kamuto Tingnan ko lang. Kagabi pa sana na gusto kitang makausap, Owel. Nakatulog na ako sa kahihintay sa'yo. Anong oras ka ba umuwi? Hindi ko din alam, Mami. Nakalimutan kong isuot yung relo ko. Yung cellphone ko naman, nalobat. Itanong nyo na lang kay Ate Pipita.
Muntik na daw kayong magbanggahan ng daddy mo. Sinisi ba naman ako? Hayaan mo na yon. Sa susunod kasi, hinay-hinay lang ang pagmamaneho. Siya nga pala. Nagkita kami ni Nelma. Ano? Sa dinami-daming babaeng makikita nyo? Yun pa? Si Nelma pa? Ang pangit nun. Oh, well! Mga giliw naming tagapakinig, pakinggan bukas ang karugtong ng kwento natin sa linggong ito na pinamagatang Ikaw na ang Ako. Dito sa ating dula, Super Pipita. Mula sa panulat ni Delfin Dumayas at direksyon Leti Astudillo Aquino. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo!